Kausapin po natin ang National President ng Laban TNVS sapagkat sila ng mga ride-hailing drivers and operators humihingi din po ng increase Ang kanila po National President, si Sir June De Leon. Sir June, good morning. Nice talking to you again. Magandang umaga po at magandang umaga po sa inyong taga-subaybay. Opo. Sir June, wala na bang atrasan? Baka naman pwede. Sabi ng mga riders ninyo, sabi ng mga pasahero ninyo. Ako, sir, wala na pong atrasan nito at konting pakiusap lang po sa ating mga kababayan na suki po ng TNVS dahil po talagang hindi na po sumasapat halos ang gastusin ng ating mga kasamahan na drivers, no? Kaya konting hirit lang po ang ating hinihiling at konting pasensya po sa mga TNVS driver dahil kailangan po namin gawin ito dahil sobra na po ang taas ng gasolina ngayon at sa sobrang traffic po nadodoble po talaga ang ating gastos sa pagbabiyahe ng TNVS. Sabi ng mga commuter, Sir June, ng mga pasahero nyo, sige, meet halfway. Yung 70 na inihirit ninyo na base fare, gawin nating 60 o 55. Papayag ba? Alam nyo po, yung request po na nung nakaraang ilang taon, bago po ito nadagdagan, nung 2022 po, ay 5 piso po ang naidagdag. Dating 40 pesos, naging 45. Alam nyo, yung pagtaas po ng gasolina kasi ngayon, sobrang bilis. Kaya sabi namin, sana mapagbigyan man lang na isang bagsakan 25 pesos yung dagdag sa base fare. Kumbaga, kung meron po kaming pasahero na maximum na 10 passengers every day, kahit paano po, 250 po ang madadagdag kada araw po sa kita ng mga kasamahan natin na drivers. At noon naman po na 2016, 40 pesos pa lang ang base fare, ay 35 to 40 pesos pa lang ang gasolina. Kami po ay nagagasolina ng average po na 20 liters every day. Medyo 60 pesos na po pataas ang gasolina po ngayon. So, nawalan po kami ng 400 pesos halos every day. Kaya konti lang po talaga itong hinihirit natin na pagtaas ng gasolina. Ng pamasahe. Opo, sabi ulit ng mga commuter, Sir June, alam mo naman ng mga pasahero nyo hanggang huli hihirit. Sige po, pagbigyan namin yung 70, pero yung delay, yung sa traffic, yung 2 pesos at hihingin na pesos per minute na gagawing 3 pesos per minute, baka wag na namang isama na. Doon na lang sa base tayo na 70 and then diretso na, the same na gaya ng sa dati. Sir June. Ayan po, nag-uusap-usap pa rin po kami ng mga drivers. May konsultasyon pa rin po na nagaganap. Tayo po ay nakikiusap din sa mga kasamahan natin na driver. Baka nga po pwedeng hindi na isama yung per minute. Pero talagang sinasabi po nila, Sir June, talagang sa sobrang traffic po, hindi po talaga ma-predict talaga yung isipin nyo, simula Quezon City to Makati, aabutin ka lang pag rush hour, aabutin ka 1.5 oras. Tapos ang pamasahe, 300 piso. Talagang lugi po tayo talaga dito, Sir June. Ginaganon po tayo ng mga drivers, kaya napilitan po tayo. Pati po yung per minute, isinama natin sa fare increase. Although tama ba, Sir June, sa inyo sa TNVS, nasa 5 years na hindi nagtataas, nagkakaroon ng changes sa pasahe at base fare, pati doon sa per minute ng traffic ninyo dyan sa sinisigil sa mga pasahero? Mali po yan, sir. Ilan na siya? Kailan siya huli nagtaas, Sir June? 2022 po, may pagtaas na nangyari. Pero 5 piso lang po sa base fare, yun lang po ang nangyari. Yun lang, wala nang iba. Nagdagdag lang ng 5 piso noong 2022. Other than that, walang changes. Tama po kayo. Napakaraming series na po ng pagtaas ng gasolina. At sa sobrang dami ng sasakyan po ngayon dito sa Metro Manila, sobra-sobra po ang traffic. Opo. At isa pa, Sir Jude, sabi mo kapag napagbigyan yung 70 na base fare plus 3 pesos per, ilang minutes ba yun? 2 minute
Per minute pala, sorry, per minute na dagdag, Yung, ano? yung 2 pesos, yung 2 pesos po ay magiging 3 pesos. Magiging Yan po. 3 pesos, piso correct. lang po, piso Oo. lang. Opo. Plus piso. Binanggit niyo nasa 200 plus din yung dagdag ano sa kita. With this, kapag hindi natin inilagay para makita naman ng perspective, makita naman ng mga pasahero ninyo, yung perspective ng mga driver ninyo at ng mga operator, gaano naman yung nalulugi sa inyo everyday kapag hindi ito na-implement pa? At hanggang kailan ninyo kakayanin yung ganitong klaseng sitwasyon? Kasi, syempre, dinidinig pa yan, wala pang decision dyan. Opo, sabi ko nga po kanina, nung 2016 pa itong 40 pesos na base fare, no? 2016 pa, at nung 2016 ay nasa 30 plus lang ang gasolina. Ngayon, halos na doble na dahil nasa 60 na yung gasolina. Yung gasolina po natin nasa 60 na. O kung nagkakarga po kami ng average na 20 liters per day, 600 pesos po ang nawala sa mga drivers po natin ngayong 2025. Kaya po, so 600 pesos po halos. Kaya yung hirit po natin ay tama lang po yan. Kapag may, hindi lang ako particular, Sir Jun, kayo ba sa TNVS na bibigyan ng subsidy? Hindi. Alam nyo po, parating sinasabi ng LTFRB na kasama ang TNVS sa fuel subsidy. Yes, fuel subsidy. Pero iilan lang po, kung 65,000 po kami na bumabiyahe po dyan, siguro wala pang 5% ang nabibigyan ng fuel subsidy. Ang baba naman nun. Bakit ganun? Bakit umaabot sa ganun, Sir Jun? Ay, hindi po natin alam kung saan napupunta ang pondo nito. Pero siguro inuuna nila yung mga jeepney drivers natin na bigyan. Pero alam nyo, during pandemic time, huli na naman po yung TNVS nabigyan ng ayuda. Yung iba, hindi pa nabigyan. Pag merong mga fuel subsidy na ganito, talagang kulelat pa rin ang mga TNVS. Ganon din po sa mga motorcycle. Sa motorcycle. Motorcycle taxi. Kasama ba kami dyan sa Fuel subsidy. Fuel subsidy na yan. Kaya yan po talagang dapat matutukan din po ito. Kung meron man pong fuel subsidy lahat ng pampublikong sasakyan, nasan po yung sa amin? Bakit hindi po namin natatanggap? Oo. Halimbawa, Sir Jun, na pag nakita ng pamahalaan na napakiga kayo, halimbawa na hindi pala kayo nabibigyan, majority sa inyo hindi nabibigyan ng subsidy, and then sabihin ngayon, sige, kayo na 65,000 na TNVS, bibigyan namin kayo ng fuel subsidy, kasama kayo doon sa fuel subsidy. Pero, hindi i-atras ninyo, hindi natin pagbibigyan yung hirit ninyo. Paano ano magiging take ngayon ng laban TNVS sa ganitong offer? Puro band-aid solution po ito. Alam niyo, malaking tulong po ang saang mga ayuda, subsidy. Pero dapat meron tayong talagang long-term solutions. Pang long-term solution. Bakit hindi na lang nila, imbis na magbigay sila ng ayuda, bakit hindi na lang muna isuspinde ang all deregulation law, tanggalin muna yan para kahit papano bumaba yung presyo ng gasolina. Kasi pinag-aralan din po namin ng mga kasama ang mga jeepney operators at iba't ibang pampublikong sasakyan na pag nawala po itong oil deregulation law, marami pong malaki po ang mababawas sa presyo ng gasolina, almost 15 pesos every liter. Baka sana ito ang pag-aralan ng ating gobyerno para kahit papano, hindi lang sa aming mga pampublikong sasakyan ang makikinabang dito, pati yung mga pribadong sasakyan. Sir Jun, tanong lang ako ng konti doon sa isa pang issue sa mga TNVS. Yung mga discount na ibinibigay ninyo, sino na ngayon ang sumasalo, Sir Jun? Nako, ayan pa po. Isa pang problema yan na pampahirap po sa ating mga drivers. Hanggang ngayon po ay ang solusyon po ng Grab ay noong February 14, naglabas po sila ng anunsyo na 50-50 na muna ulit. Hati. 50 hati po, 10% sagot ng driver at 10% sagot ng transport network company, particular yung Grab. Alam nyo po, maliwanag po sa memorandum circular ng LTFRB, bago bigyan ng accreditation ang isang transport network company, ang TNC po dapat ang sumasagot ng full
discount, yung mandatory discount kung tawagin ng PWD, senior citizen at estudyante. Hindi po ang mga driver, operator. Kaya po, nananawagan po tayo sa LTFRB at sa kay Senator Rapi Tulfo, yung nung Nung nag-hearing sa Senate, Nung kasi nag-hearing sila po po sa Senado, sa committee niya yan, public opo. services. Oo. Totoo po, nung nag-hearing po sa Senado, ay talagang sinasabi nila sa atin na dapat i-refund at dapat panagutin yung mga hindi sumusunod sa polisiya ng LTFRB. Ngayon, dapat meron sila dapat isang salita. Nasaan na po ang refund? At ano na ang nangyari? Bakit patuloy pa rin ang pagpapahirap sa mga drivers ng transport network company na ito? Opo. Kasi kung gano'n, 'di ba, inarereklamo nyo po itong taas ng mga ito oil products and then sinasalo nyo pa rin yung 10%. Sabihin na natin ngayon 10% lang mula doon sa 20%. Bawas kita pa rin sa inyo 'yun. Totoo po yan. At isa pa pong problema sa industriya ng TNBS yung walang humpay na pagtaas ng mga komisyon ng transport network company, lalong-lalo na po ang Grab. Umaabot na po sa 20 hanggang 25% ang kinakaltas sa mga drivers. Pero ngayon, Sir June, bukod dun sa mga ibang TNC na nakilala na, no, may mga bagong pasok ngayon. Mga ilan na ito na po pwedeng doon pag-aralan siguro? Pwede ba yun na lumipat doon yung mga drivers ninyo? May Totoo mga po drivers? yan. Marami pong bagong transport network company ngayon. Yung Angcars po, yung Angkas po, meron na silang 4 wheels po ngayon. At nag-o-offer po ang Angkas, yung Angcars ng 0 commission to 10% commission lamang. Meron din pong InDrive. Yan po, nag-umpisa po ang InDrive din dito sa Metro Manila ng 0 commission. Ngayon, 10% commission lang po sila. At meron pa pong mga ibang transport network company na mga mabababa magbigay ng commission. Ang tanong na lang doon siguro, kaya ba na i-accommodate yung gano'ng karami hanggang ilan ba yung ibinibigay sa kanila? Di ba may limit yan na ibinibigay ang pamahalaan kung ilan lang yung pwede nilang maging drivers, halimbawa, driver partners? Sa 4 wheels po, may ang tinatawag po dito ay multi-homing. Gets. Pwede po ang kapag ikaw may provisional authority na bigay ng LTFRB or CPC, pwede ka pong mamili ng mga ng kung saan mo gustong magbiyahe at kumita. Ayan. O sige po, babantayan natin yung issue na yan. Ang daming issue sa TNVS pero ang importante doon, dapat win-win solution yung magawa dito. Sir June, maraming salamat sa inyong oras. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Yan po si Ginoong June De Leon, ang National President ng Laban TNVS.